Hey yo, what's good? It's your boy Jay and welcome to a special episode of New Rider J Adventures. Kakalapag lang namin sa Danang Airport dito sa Vietnam at napakaganda ng airport nila. And 15 minutes away from the airport is our hotel, ang Mangata Beachfront Residence. Let's check out the room. So nakapag-book si Wifey ng good deal sa trip.com. Nakuha namin tong suite na to for only 8.5. Good for 5 days na siya. So it's around 1.7 lang per night. With buffet pa yon. Sobrang sulit, di ba? Malinis yung room at saktong-sakto lang sa amin dalawa. And ayaw naman namin din ng sobrang laki since lagi kami nasa labas. Pero ang pinaka mismo talaga dito sa room na to is yung view. Kitang-kita mo yung buong beach at saka yung skyline ng Danang Stretch. Madalas nga siya nako-compare sa Miami Beach dahil sa vibrant colors Ganda niya. naman ng asawa ko. Look. Alright, not bad. Let's go. And since medyo gabi na nga kami dumating at pagod na rin kami sa biyahe, lumabas muna kami para mag-ikot tsaka maghanap ng makakainan. So, ang alapag lang namin. Medyo bastos yung kung ano nung kaya dito. Napansin din pala namin na karamihan dito is seafood restaurant. Yung tipong dampa style, yung mamimili ka mismo ng isda or seafood na gusto mong kainin, tapos lulutuin nila. And per kilo yung bayad. Which makes sense kasi nga nasa dagat ka, so seafoods dapat. Gusto pa sana namin mag-ikot pero dahil gutom na nga kami, naisipan na namin kumain agad. At sakto nakita namin tong Bibian Seafood Restaurant at maraming tourist na kumakain at lokal na rin. So tara, let's check it. Ito. Saan mo gusto? Dito. Masyadong kumakain. Sa mga hindi nakakaalam, batang paningin nga pala ako nung araw, so medyo familiar tayo sa mga seafoods. At ito tawag dito alopian dagat or mantis shrimp. Sa Pilipinas, European dagat. Marami din pala silang iba't ibang shellfish like clams, oyster, mussels. Yung iba medyo hindi ko na sure yung pangalan pero mukhang masarap din. Ito naman yung tinatawag nilang spiny lobster or tiger lobster. Pero dito rin sa Pilipinas at kadalasan wala silang claws or sipit. 1.899 million BNT. Nakakashock yung presyo pero pag i-convert mo siya nasa 4K lang yan, Philippine peso. Ay, it's already open. At syempre pag nasa ibang bansa ka, itatry mo yung local beer nila. Ito yung isa sa kanila, yung Saigon Special. Masarap siya, para siyang mild lang na beer. Saktong-saktong pamparelax lang after ng isang mahabang biyahe. Sarap! Check natin yung menu nila. And makikita nyo sobrang daming choices from gulay to of course seafood, may poultry din and beef and iba-ibang klaseng noodles. Okay. So ang hirap mamili, siyempre di mo alam kung anong masarap. But definitely we tried the spinach and yung chow mein, which is by the way favorite ng asawa ko. Pero medyo diet kasi siya, so tikim-tikim lang siya. Yummy! But since hindi naman tayo diet, pwede tayong kumain maski syempre sinubukan namin yung kanilang baked oyster. And yung spinach of course, para healthy kunyari. Oh, see! Testing natin guys, yung kanilang thank you. Mainit eh.
Sobrang bait din tsaka accommodating ng mga service crew nila. Ayan o, kita nyo naman binabata pa nila yung hipon bago i-serve. Sige, maano sa kamay. So ayan, as you can see, gutom na gutom kami kaya inupakan na namin yung pagkain. It's also our first meal sa Vietnam. So ninanamnam namin yung pagkain and overall masarap naman siya. Siguro if I'm gonna rate it, siguro 3.5 out of 5 simply because hindi ko bet yung sauce ng oyster tsaka ng shrimp. I was expecting na actual cheese yung gagamitin pero special sauce lang siya which is parang lasa mayonnaise. Medyo nabitin pa yung taste buds ko so nag-crave pa ako ng pork. Wala ko ano to. Pero feeling ko nilalagay ito dito. Nabalot. Overall, nag-enjoy naman kami. Masarap yung chow mein na pansit. Saka everything else except nga lang dun sa sauce. So, panalo na rin siya. So, magkano bill natin? Ipakita mo nga sa computation mo. Yung nakain namin lahat is 823,000. So, nakalampas niyan 1.8. Mayaman tayo dito sa Vietnam eh. Right, so nabusog at nahilo ako dun sa sugpo. Sobrang mahal ng bill namin. Maabot ng 823,000. Lahat ng nakain namin. So, grabe, milyonaryo ka para dapat dito sa Vietnam. Pero, ang katumbas dun sa pera natin, 1.8. So, sasakit na batok mo, wala ka pang 2K. Sarap naman siya. Although medyo nabitinan ako kaya umorder pa ako ng pork pero hindi ko na siya naubos. So, pabalik na kami sa hotel. And bukas is a long day. Punta kami Pana Hills. So, ito yung haba ng stretch ng Danang. Para siyang Miami. Kamusta, babe? Good ka ba? Sa diet asawa ko eh. Alright, see you tomorrow, guys. So we're on our way back to the hotel and medyo malayo-layo rin yun. Kinain na namin. Siguro mga 1 kilometer. So sakto lang din, papababa ng kinain. Napadaan kami sa mga iba pang mga dampa. So inikot na rin namin. Check namin yung mga seafood. Kumain tayo ng dalawa. Try mo nga ganun yung kamay mo, babe, sa. Hindi kasi sipitin yan. But anyways, it wasn't really bad for a first night. Medyo pagod nga na talaga sa biyahe, but we'll definitely be back for more adventure the next day. I hope you liked this episode. Thanks for watching. This is New Brother J Adventures. To the next episode, I'm out. Ciao.